Nagsimula ng kampanya ng Dynamic Herb Cebu FC sa 2025 Shopee Cup o ASEAN Club Championship. Nakalaban ng Cebu ang runners-up na nakaraang season ng Singapore Premier League na BG Tampines Rovers at kakagaling lang din ng team na ito sa pagkapanalo ng Singapore Community Shield kontra sa league champion ng Lion City Sailors. Hindi naging maganda ang simula ng Cebu FC sa game dahil wala pang 2 minutes ng laban ay nag-concede agad sila ng goal mula sa isang magandang atake ng players ng Tampines Rovers at finish Hide Higashikawa. Matapos ang unang goal ay sinubukan naman ng Gentle Giants sa may tabla ang laban, pero dahil sa mahigpit na depensa ng Stag ay hindi sila makakuha ng magandang chances. Sa ika-19 minute ng laban ay diragdagan ni Dylan Fox ang kanilang lamang mula sa malakas na header nito. Di naman nagtagal at nakuha ng Cebu ang kanilang unang goal mula kay Abu C para mabawasan ang labang ng Stag sa isang goal lamang. Sa first half, naging epektibo naman ang high press na ginagawa ng Gentle Giants dahil madalas nakukuha nila ang possession, pero hindi pa rin naging sapat yun para maitabla ang laban. May ilang chances sana ang Cebu pero hindi ito na-convert, kaya pumasok ang game ng halftime lamang ang Tampines Rovers sa score na 2-1. Sa simula ng second half, may mga early chances ang both teams pero hindi ito nagresulta ng goal. Sinubukan ng Gentle Giants maitabla ang laban. May mga ilang atake din sila ng kamunti ka na sana makuha ang pangalawang goal pero bigo sila dito. At sa last minute nga ng game, sinelyuhan na ni Trent ang laban matapos atakihin ng bukas na depensa ng Cebu. Natapos ang game sa score na 3-1 at bumagsak ang Cebu sa last place ng Group A. Sunod na mga kalaban na Dynamic Herb Cebu ang Kong Han Hanoi FC sa September 24 na gaganapin naman sa Hanoi, Vietnam. Isa din ang team na ito sa mga favorites na tournament. Sila naging runners-up sa last edition, kaya magiging test din ito para sa Gentle Giants. In my opinion, naging maganda naman ang performance ng Cebu FC sa game na ito. May mga defensive lapses lang talaga ng early stages ng game, kaya sila nakapag-concede agad ng 2 goals. Pero naka-adjust naman sila sa later stage ng first half at second half. Ito yung tingin ko pagtutunan pa nila ng pansin lalo na sa mga next games nila. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.